Kumusta naman kaya mga kabayan? Naririnig naman si kabayang Sir Boyet at may papakita na naman sa inyong isang masarap na luto. Sana yun yung panuorin hanggang dulo. Aray, kita nyo baga itaw, tulingan ng itaw, kasariwa-sariwa naman na eh. Kaya ako napabili ng isang kilo. Yan ating inusap na si Kabayang Commander Mamilisan na linisin, pinagtatanggal yung mga bituka at mga hasang-hasang na yan. Kasi yan, binibiyakan ngayon. Tayo magsasaing nito na lalagyan natin ng puso ng saging sa ilalim. Sa palyok natin ito sasaing mga kabayan. Ako, sabi ko sa inyo, napakasarap. Kahit naman hindi tulinga, kahit na ano, mga miralya, mga galunggong, mga hiwas, mga pinagato, ay pwede dito ding isaing na papagayaw na merong puso ng saging sa ilalim. Ay sabi ko na napakasarap ho mga kabayan. Talaga namang ako'y aripadalawang gawa ko na. Yung una lang, matagal-tagal ng panahon, hindi pa ako nakakapaggawa uli. Naisipo ko lang uli ngayon. Yan, ating inasta na yung ating mga tulingan ng iyaw. Kaya, prepare na tayo ng ating lalagyan na yung ating puso ng saging. Atin muna ilalagay din sa tubig na may asin. Nalalagyan ko din ng karikit na suka. Yan ho, kain vinegar pa ang aking ginamit para hindi umitim. Kako nga, yan naman puso na saging, ipagka talagang bagong-bagong pitas na hindi nag-iitim. Ipagka ganitong isang 2 araw ko na yata nakikita doon sa ibabaw ng aking lamisa, naisipan ko ng lutuin. Ito ko ngayon na maling kanina, ay ako bumili ng 1 kilo, tulingan na yung sariwang-sariwa. Yan ho. Gagayatin natin ng papagayan ang ating puso ng saging. Tinanggal na natin yung mga pinagbalatang makunat. Yan ho, basta pagka nakukurot nyo na yung nakukurit nyo na, at natalab na ang kuko, yan pwede na. Yan ho, ating ginahit sana papagayan. Hindi papagayaw, papagayan dapat mga kabayan. Tapos mainit na rin itong ating paghahalbusan niyan mga kabayat. Nang sa gayo hindi umitim yung ating patis. Dahil pag i-direkta ho natin sa sinaing na tulingan, maitim ho ang patis mga kabayan. Yan ho, talaga hindi rin maiiwasan hindi iitim. Pero kahit pa paano yung nababawasan naman yan. Ho, ating halbos na yon. Ngayon, pinapais ko na rin dito kay Kabayang Commander Mamilisa itong ating mga tulingan ng ito. Ayan, sa dahon ng saging. Babalutin lang ng papagay ko. Totos, hindi. Pwede din namang hindi pero mas maganda para may drama ng karikate. Yan ho, at pagka may pagbibigyan, pag nabigyan mo ng isang taling garni, masaya na. Sinakabayan, din sa amin. Yan ho. Mga kabaya, yan naman ho mga pangatali-taling yan, hinugasan naman malinis naman yan. Kumbaga hindi naman ito nakaka-apekto yan. Wala din naman nagiging lasa yung ating pantaling iyaw. Kasi yan yung ating ipapais lang ng papagayan. Mahirap din ho pagka bibili sa palengke yung mga nakapais na dahil hindi ho nadudum pa rin ho yung bituka at saka mga hasang iayaw ko ng dahil napait ho minsan ng sinaing na tuloy. Ngayon itong ating palyawak, lalagyan natin ng sapay na dahon ng saging date. Ayan ho mga kabayan, hindi muna tayo naglalagay diyan ng mga taba ng babaw. Ito ko hindi muna ho nagbibili ng baboy ngayon. Isa pa'y nag-aaman-aman na iwas din ng karikit sa mga matataba. Boy, siyempre. Ito, ilalatag natin sa ilalim yung ating puso ng saging na yan. Yan ho hindi pa malambot. Basta yan ho ay pinakutuan lang natin, matanggal natin yung pag-itim. Kasing itim kaw. Ayan ho mga kabayan. Kaya yan, ilalagay muna natin diyan sa ilalim. Yan, talagang napakasarap niyan. Kung may mga nakasubok na rin ho sa inyong gumawa ng ganyan, siguradong sarap na sarap din kayo diyan sa ating sistema ng pagluluto ng sinaing na isda. At ngayon nga ho, nagkataon lang talagang sariwa-sariwa yung tulinganan kahapon, mamalingkay, kaya aking nilutong papagayaan. Ako, mga kabayan, mapapa-aliris kayo pagkagaya naman ho ang inyong mga pang-ulam. Nadidyan na rin ang gulay, naririnig na rin ang pang-ulam. Mga kabayan, kaya sana makasubok din kayo lumuto ng papagarne. Tunay kaya sasalansalaan natin din itong ating sinaing, itong ating pinais na tulingan ng itaw. Mga kabayan, wala na huyang hasang at bituka, kaya yan ay hindi malans na nahalaws at saka hindi papait dahil yung bituka ho mga napait ho pagka nadidiya sa loob na yan. Ayun yung ating pagagatuin diyan. Mga kabayan naman yung ating puso na saging na yan. Kahit ho yan ma-over, kung hindi naman ho para malugas yan, may ligat pa din ho yan, mga kabayan. Pero siguro din sana, pagka yun, 3 araw mong sinalang di yan, siguro mapupugnaw din.
Pero para ho mapagato natin itong tulingan nating ito, ay sakto din lang ho yung paglambot ng ating puso ng saging. Yan ha, ating dinagdagan ng asin, syempre. Kaya inapoy na natin itong ating magical lang ito. Mag-uumpisa na tayong magluto ng ating sinaing na tulingan na may puso ng saging. Yan ha, mga kabaya. Tapos diyan pa sa palyok niluto, ay nako, may aftertaste din ng parang medyo earthy flavor. Yun ho, ay napakasarap lalo. Hindi hasalang lang natin malakas din ang apoy, siyempre, para sa gayon madali natin mapabulak. Yan nga, pagkalipas ng mga 30 minutos yan ako, bulakan na yan, mga kabayan. Napag-aalisan na rin ho natin yan ng impurities, yung mga scam niyan na pagtatanggal na natin kanina. Ayaw, mga kabayan. Talagang ito yung ating pagagatuin lang diyan sa ating palyok. Yan ha, mga kabayan. Unti-unting utay-utay na nagre-reduce na yun yung patis niya. Pero yun, babawasan ko rin ng patis, mga kabayan, at baka maigahan. Ay, ito mas masarap po yung mayroong patis tayo maihapla sa kanin, mabahaw, babagusaay, masinangag. Ay, panalo yan. Talaga namang pinagmamalaki ko din yung lutong iyan. Ay, napakasarap. Yan ho, tayo na nagre-reduce yung patis natin at talagang masarap ng lasa. Pero ating timusan pa rin yan. At nang sa gayon malaman natin kung talagang sakto na yung alat niyan. Ayan ho, kita nyo ba yung puso ng saging na yun? Inagaya na, sarap. Sabi ko sa inyo, ay talagang kung kayo, sumubok po kayong gumawa ng garning sinaing na isda na may puso ng saging, ay panalo. Yan ha, ate, kukumplituhin mo ang paalat diyan sa ating sinaing na. Siyempre, medyo matapang-tapang din naman ang alat niyan dahil pagka mga ganyan sinaing, karikit din lang naman yung ating patis diyan. Pero yan yung patis niyan, daming iyan, yan hibabawasan pa rin natin. Siyempre, baka maiga, lalo diyan sa palyak, mabulita mo alam mo napatay mo ng apoy, maya-maya iga. Uhaw, talagang nag-evaporate pa rin yung ating patis dahil mainit, may carry-over cooking pa din yung ating palyok na yan. Yan ho. Ayan, kita nyo baga, naglulutang na yung pinailalim pa, lulutang din pala. Pero gustong ma-expose. Ano may bababad, bakit hindi mo lalagay sa ilalim? May kami magpapasarap sa sinaing na tulingan mo. Kami pupunta sa baboy. Yan ang ahaw, luto na, susmarsipaw. Ating nilagay na diyan sa mangkaw. At ito yung aking pinasisingaw-singaw lang at babaunin ko sa school. Ayan, mga kabayan. Ay, napakasarap po niyan. Sana'y masubukan nyo din gumawa ng papagayaan. Kahit naman anong isda ang inyong gamitin, ay po pwede mga pansaing, galunggong, mga manites, iwas, dumpilas, tambakaw, pwede, dragon booker. Yan na nga, binaon ko na sa school, mga kabayan, na tanghalian ko kanina. Aking pang-ulam ay ang ating sinaing na tulinganan na may puso na saging. So, marasipaw, tawaray, tunay kayo namang kung hindi bawas-bawasan nga ang kanin sabi ko kayo mandari, huwag masyadong dadamihan ng kanin ha, sigurado mauubos ko. Yan ha, bukod pa meron pa tayong piniritong bangus at yung burger patty na yaw, ay sauce, marasipaw, burger steak na walang sarsa. Yan na, itong ating puso ng saging na yan. Napakasarap. Salamat ho mga kabayan sa inyong panunood. Sana po lagi ninyong abangan ng ating mga videos. Patuloy niyo pong suportahan itong ating YouTube channel. At ako hindi mapapagurong magpakita sa inyo ng mga cooking videos na kapupulutan din ng mga ideas kung anong mga pwedeng mga twist sa mga lutaw. Yan ho. Mabuhay po tayong lahat. God bless.